Kabanata 8. Hindi ako naniniwala sa pagkatalo. Kung nag-iisip ka ng pagkatalo, hinihimok kita na alisin sa iyong sarili ang gayong mga pag-iisip, dahil kung iniisip mo ang pagkatalo ay malamang na makuha mo ito. Pagtibayin ang salitang, hindi ako naniniwala sa pagkatalo na saloobin. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang mga tao na nagpatupad ng pilosopiyang ito, nang may mahusay na mga resulta, at dapat ipaliwanag ang mga pamamaraan at formula na matagumpay nilang ginamit. Kung babasahin mo ng mabuti at may pag-iisip ang mga pangyayaring ito, at maniniwala gaya ng ginawa nila at mag-isip ng positibo at isasagawa ang mga pamamaraang ito, malalampasan mo rin ang mga pagkatalo na sa kasalukuyan ay tila hindi maiiwasan. Sana hindi ka tulad ng isang taong balakid na sinabi sa akin. Tinawag siya na taong balakid, dahil anuman ang mungkahi na isulong, ang kanyang isip ay agad na napupunta sa lahat ng posibleng mga hadlang na may kaugnayan dito, ngunit nakilala niya ang kanyang kapareha at natuto ng isang aral, na nakatulong upang baguhin ang kanyang negatibong saloobin. Ito ay nangyari sa sumusunod na paraan. Ang mga direktor ng kanyang kumpanya ay may isang proyektong isinasaalang-alang, na may kinalaman sa malaking gastos, at ilang tiyak na panganib pati na rin ang mga posibilidad ng tagumpay. Sa mga talakayan tungkol sa pakikipagsapalaran na ito ay palaging sasabihin ng taong balakid, at palaging may kaisipang maka-scholar, palagi ang ganitong uri ay kumikilos ng matalino, marahil ay isang pagtatakip para sa damdamin na pagdududa. Ngayon sandali lang. Isaalang-alang natin ang mga hadlang na pwedeng mangyari. Ang isa pang lalaki, nakakaunti ang sinabi ngunit iginagalang ng kanyang mga kasamahan para sa kanyang kakayahan, at mga tagumpay at para sa isang tiyak na hindi matitinag na katangian na siyang katangian niya, ay kasalukuyang nagsalita at nagtanong, bakit palagi mong binibigyang diin ang mga hadlang sa panukalang ito, sa halip na ang mga posibilidad? Dahil, upang maging matalino ang isa ay dapat palaging makatotohanan, at ito ay isang katotohanan na may tiyak na mga hadlang kaugnay ng proyektong ito. Ano ang magiging saloobin mo sa mga balakid na ito, maaari ko bang malaman? Tanong ng taong balakid. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang isa pang lalaki, anong saloobin ang gagawin ko sa mga hadlang na ito? Aba, tatanggalin ko lang, iyon lang, at pagkatapos ay kakalimutan ko na sila. Ngunit, sabi ng taong balakid, iyan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sabi mo tatanggalin mo ang mga ito at pagkatapos ay makakalimutan mo sila. Maaari ko bang malaman kung mayroon kang anumang pamamaraan, para sa pag-alis ng mga hadlang at para sa paglimot sa kanila, na ang iba sa mga ito ay hindi mo pa natuklasan? Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa mukha ng isa pang lalaki at sinabi niya. Anak, buong buhay ko ay ginugol ko sa pag-alis ng mga hadlang, at hindi pa ako nakakita ng isang hindi matatanggal, basta't mayroon kang sapat na pananampalataya at lakas ng loob at handang magtrabaho. Dahil gusto mong malaman kung paano ito ginagawa, ipapakita ko sa iyo. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang wallet. Sa ilalim ng isinglass window ay isang card kung saan nakasulat ang ilang mga salita. Inilapag niya ang wallet sa mesa at sinabing, ayan, anak, basahin mo yan. Yan ang formula ko, at huwag mo akong bigyan ng kanta at sayaw na hindi rin uubra. Mas mahusay ako sa karanasan. Dinampot ng taong balakid ang wallet, at may kakaibang hitsura sa kanyang mukha na binasa ang mga salita sa kanyang sarili. Basahin mo sila ng malakas, udyok ng may-ari ng wallet. Ito ang nabasa niya sa mahina at nagdududang boses. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ibinalik iyon ng may-ari ng pitaka sa kanyang bulsa at sinabing, ako ay nabuhay ng mahabang panahon at nahaharap sa maraming paghihirap sa aking panahon, ngunit may kapangyarihan sa mga salitang iyon, aktwal na kapangyarihan, at sa pamamagitan nito maaari mong alisin ang anumang hadlang. Sinabi niya ito nang may kumpiyansa at alam ng lahat na sinadya niya ito. Ang pagiging positibo na ito, kasama ang mga katotohanan ng kanyang karanasan na alam ng lahat, dahil siya ay isang kahangahangang tao na nagtagumpay sa maraming mga pagsubok, at dahil sa karagdagang katotohanan na siya ay hindi sa anumang kahulugan,
mas banal kaysa sa iyo, ang kanyang mga salita. Pangungumbinsi sa mga lalaking nakapaligid sa mesa. Sa anumang kaso, wala nang negatibong usapan. Ang proyekto ay inilagay sa operasyon, at sa kabila ng mga kahirapan at panganib, ay ang matagumpay na resulta. Ang pamamaraan na ginamit ng taong ito ay batay sa pangunahing katotohanan tungkol sa isang balakid na huwag matakot dito. Ugaliin na maniwala na ang Diyos ay kasama mo. Siya ay may kapangyarihang hawakan ito. Kaya't ang unang bagay na dapat gawin tungkol sa isang balakid ay ang panindigan lamang ito at hindi magreklamo tungkol dito, o magreklamo sa ilalim nito ngunit tahasan itong atakihin. Huwag gumapang sa buhay, sa pamamagitan ng iyong mga kamay at tuhod na kalahating talo. Manindigan sa iyong mga hadlang at gumawa ng isang bagay tungkol sa mga ito. Malalaman mong wala sila sa kalahati ng lakas na inaakala mong mayroon sila. Isang kaibigan sa England ang nagpadala sa akin ng libro ni Winston Churchill, na pinamagatang Maxims and Reflections. Sa aklat na ito, sinabi ni Churchill ang tungkol sa British General Tudor, na namuno sa isang dibisyon ng British Fifth Army, na humarap sa mahusay na pag-atake ng Aleman, noong Marso taong 1918. Malaki ang laban sa kanya, ngunit alam ni General Tudor kung paano harapin ang isang tila hindi matinag at hindi matatalo na balakid. Simple lang ang pamamaraan niya. Nakatayo lang siya at hinayaan ang balakid na masira sa kanya, at siya naman ay nawasak ang balakid. Narito ang sinabi ni Churchill tungkol kay General Tudor. Ito ay isang napakahusay na pangungusap at ito ay puno ng kapangyarihan. Ang impresyon ko tungkol kay Tudor ay isang bakal na martilyo sa nagyelo na lupa, hindi natitinag. Alam ni General Tudor kung paano tumayo sa isang balakid. Panindigan mo lang, yun lang, at huwag kang bumigay sa ilalim nito, at sa huli ay magagawa mo itong sirain. May masisira, at hindi ikaw, ito ay ang magiging balakid. Magagawa mo ito kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa iyong sarili. Ang pananampalataya ang pangunahing katangian na kailangan mo. Ito ay sapat na. Sa katunayan, ito ay higit pa sa sapat. Gamitin ang formula na iminungkahi ng negosyante, at mapapaunlad mo ang tatak ng malakas na pananampalataya sa Diyos at sa iyong sarili. Matututo kang kilalanin ang iyong sarili, ang iyong sariling kakayahan, ang iyong kapangyarihang gumawa ng mga bagay. Sa antas kung gaano mo mababago ang iyong pananaw mula negatibo patungo sa positibo, darating ang kamay ng kahusayan sa iyo. Pagkatapos, nang may katiyakan, maaari mong sabihin sa iyong sarili ang lahat ng mga pangyayari at sabihin ito, hindi ako naniniwala sa pagkatalo. Kunin ang kwento ni Gonzales, na nanalo sa pambansang kampyonato sa tennis, ilang taon na ang nakalilipas sa isang nakakapagod na labanan. Siya ay halos hindi kilala, at dahil sa maulan na panahon ay hindi niya nagawang perpekto ang kanyang laro bago ang paligsahan. Ang manunulat ng sports ng isang metropolitan na pahayagan sa pagsusuri kay Gonzales ay nagsabi, na may ilang mga depekto sa kanyang mga diskarte, at ibinigay ito bilang kanyang opinyon na malamang na mas malalaking kampyon ang naglaro sa mga court. Gayunpaman, binigyan niya si Gonzales ng isang kahangahangang pag-serve at isang mahusay na volley. Ngunit ang kadahilanan na nagbigay daan para manalo sa kampyonato, sabi ng manunulat, ay ang kanyang pananatili sa kapangyarihan at ang karagdagang katotohanan, na hindi siya kailanman nagpatalo sa mga nakapanghihina ng loob na pagbabago ng laro. Iyan ang isa sa mga pinaka-banayad na linya na nabasa ko, sa anumang kwento tungkol sa sports. Hindi siya kailanman nagpatalo sa mga nakapanghihina ng loob na pagbabago ng laro. Nangangahulugan ito, hindi ba, na kapag ang laro ay tila laban sa kanya ay hindi niya hinayaang pumasok ang panghihina ng loob, o ang mga negatibong kaisipan ay mangibabaw, at sa gayon ay mawalan ng lakas na kailangan para manalo. Dahil sa mental at espiritual na katangiang ito, naging kampyon ang taong iyon. Nakaya niyang harapin ang mga hadlang, tumayo sa kanila at malampasan ang mga ito. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pananatiling kapangyarihan. Naglalaman ito ng dynamic upang mapanatili ang isa kapag mahirap ang pagpunta.
Kahit sino ay maaaring magpatuloy kapag ang takbo ay mabuti, ngunit ang ilang karagdagang sangkap ay kailangan upang bigyang daan kang magpatuloy sa pakikipaglaban, kapag tila ang lahat ay hindi pabor sa iyo. Ito ay isang mahusay na sekreto, na ang hindi magpatalo sa nakakadismayang pagbabago ng takbo ng laro. Maaari kang tumutol, ngunit hindi mo alam ang aking mga kalagayan. Ako ay nasa ibang sitwasyon kaysa sa sinumang iba pa, at ako ay nasa ilalim ng abot ng makakaya ng isang tao. Kung gayon ikaw ay maswerte, dahil kung nasa pinakamababa ka na, wala nang mas mababa pa na pwede mong marating. May isang direksyon ka lang na pwedeng tahakin mula sa posisyong ito, at iyon ay pataas. Kaya ang iyong sitwasyon ay lubos na nakapagpapatibay. Gayunpaman, nagbabala ako sa iyo na huwag kunin ang saloobin na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan walang sinuman ang nakaranas noon. Walang ganoong sitwasyon. Sa praktikal na pananaw, kakaunti lang ang kwento ng tao at lahat sila ay naisabatas na dati. Ito ay isang katotohanan na hindi mo dapat kalimutan, na may mga tao na nagtagumpay sa bawat mahirap na sitwasyon, kahit na ang isa kung saan nahanap mo na ngayon ang iyong sarili, at kung saan para sa iyo ay tila wala ng pag-asa. Ganoon din sa iba, ngunit nakahanap sila ng 100 palabas, 100 pataas, 100 tatahakin, 100 patungo sa kanilang layunin. Isa sa mga pinakanakaka-inspirasyong ilustrasyon ng gawaing ito, ay ang kwento ni Amos Parrish, na 2 beses bawat taon ay nagsasama-sama, ng daan-daang nangungunang department store executive at style expert, sa 2 malalaking klinik na ginanap sa Grand Ballroom ng Waldorf Astoria Hotel, sa New York City. Sa mga klinikang ito, si Mr. Parrish ay nagbibigay ng payo sa mga mangangalakal at kanilang mga kasama sa mga uso sa negosyo, sa mga paninda, sa mga paraan ng pagbebenta, at iba pang mga bagay na mahalaga sa pagsasagawa ng kanilang negosyo. Sa pagdalo sa ilang mga klinik, gayunpaman, kumbinsido ako na ang pinakadakilang halaga na ipinadala ni Mr. Parrish sa kanyang mga customer ay ang katapangan, at positibong pag-iisip, isang malalim na paniniwala sa kanilang sarili, at ang pagtitiwala na malalampasan nila ang lahat ng paghihirap. Siya ay tila isang buhay na halimbawa ng pilosopiya na kanyang itinuturo. Noong bata pa siya ay may sakit siya. Bukod dito, siya ay nagsasuffer mula sa pagkakakulang sa kalusugan, at nagkakaroon ng problema sa pagsasalita. Siya rin ay maramdamin at biktima ng inferiority complex. Inakala na hindi na siya mabubuhay dahil sa kanyang mahinang pisikal na kondisyon, ngunit isang araw ay nagkaroon ng espiritual na karanasan si Amos Parrish. Sumibol sa kanyang isipan ang pananampalataya, at mula noon ay alam niya na sa tulong ng Diyos at sa paggamit ng sarili niyang kapangyarihan ay makakamit niya. Nakabuo siya ng kakaibang ideya ng paglilingkod sa mga negosyante, at napakataas ng rating nila, kaya handang magbayad ng malalaking bayarin para makadalo sa 2 araw na sesyon, 2 beses sa isang taon sa ilalim ng karunungan sa negosyo at inspirasyon ni Amos Parrish. Para sa akin, isang nakakaantig na karanasan ang maupo kasama ang malaking pulutong sa isang ballroom ng hotel at makinig sa AP, bilang magiliw na tawag sa kanya, makipag-usap ng positibong pag-iisip sa mahahalagang negosyante at kababaihan. Minsan nahihirapan siya sa kanyang pagsasalita, ngunit hindi siya pinanghihinaan ng loob. Binanggit niya ito ng prangka at may sense of humor. Isang araw, halimbawa, sinusubukan niyang sabihin ang salitang Cadillac. Ilang beses niyang sinubukan at hindi niya ito mabigkas, at sa wakas ay nagawa niya ito ng may matinding pagsisikap. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko kasi masabi ang Cadillac, kaya hindi na lang ako bumili." Nagtawanan ang mga manunood, ngunit napansin kong tumingin sila sa kanya na may pagmamahal, na mababakas sa kanilang mga mukha. Ang bawat isa ay umaalis sa isang pagpupulong kung saan siya ay nagsasalita ng may pananalig, na maaari rin nilang gawing mga asset ang kanilang mga kahinaan. Muli kong uulitin, walang pagsubok na hindi mo malalampasan. Isang matalino at pilosopong negro ang minsang nagsabi sa akin, nang tanungin siya kung paano niya nalampasan ang kanyang mga paghihirap. Paano ako makakalagpas sa isang problema? Bueno, susubukan ko munang lumibot dito, at kung hindi ko magawa iyon, susubukan ko munang pumasok sa ilalim,
At kung hindi ko magawa iyon, susubukan kong tumawid sa itaas, at kung hindi ko magawa iyon, aararuhin ko na lang ito. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang Diyos at ako ang mag-aararo nito. Seryosohin ang formula ng isang negosyanteng ibinigay sa unang bahagi ng kabanatang ito. Itigil ang pakikinig saglit at ulitin ito sa iyong sarili ng 5 beses, at sabihin mo ang formula na ito pagkatapos ng salitang ito, naniniwala ako na. Narito muli ang formula. Filipos Kapitulo 4 versikulo 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sabihin niyan 5 beses araw-araw at ito ay magpapakawala ng walang patid na kapangyarihan sa iyong isipan. Ang iyong subconscious, na palaging hindi sang-ayon sa anumang pagbabago, ay maaaring sabihin sa iyo na huwag kang maniniwala sa ganyang bagay. Ngunit tandaan na ang iyong subconscious mind, ay isa sa pinakamalaking sinungaling na kasalukuyang nabubuhay. Ito ay sumasang-ayon, at ibinabalik sa iyo ang iyong sariling maling akala tungkol sa iyong kakayahan. Nilikha mo ang negatibong pananaw sa iyong subconscious, at ibinabalik niya ito sa iyo. Kaya't buksan mo lang ang iyong subconscious at sabihin dito, ngayon tingnan mo ito, naniniwala ako rito, at ipagpapatuloy ko ang aking paniniwala. Kung kakausapin mo ang iyong subconscious mind na may positibong bagay, sa takdang panahon ito ay makukumbinsi. Ang isang dahilan ay dahil pinapakain mo ito ngayon ng mga positibong kaisipan. Sa madaling salita, sa wakas ay nagsasabi ka na ng totoo sa iyong subconscious mind. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iyong subconscious mind ay magsisimulang ibalik ang katotohanan sa iyo. Ang katotohanan ay nasa tulong ni Hesukristo, na walang anumang balakid na hindi mo malalampasan. Ang isang mabisang paraan para gawing positibo ang iyong subconscious sa pagkatao, ay ang pagtanggal ng ilang mga pagpapahayag ng pag-iisip at pananalita na maaari nating tawaging maliit na negatibo. Ang mga tinatawag na maliit na negatibo, na ito ay nagpapagulo sa pag-uusap ng karaniwang tao, at habang ang bawat isa ay tila hindi mahalaga sa sarili nito, ang kabuuang epekto ng mga saloobin na ito, ay upang makondisyon ang isip ng negatibo. Noong unang pumasok sa isip ko ang kaisipang ito, na maliit na negatibo, sinimulan kong pag-aralan ang sarili kong gawi sa pakikipag-usap at nabigla ako sa aking nalaman. Natuklasan ko na gumagawa ako ng mga pahayag gaya ng, natatakot akong malate, natatakot akong masiraan ng gulong, hindi ko yata kayang gawin ito, hindi ko ito kayang tapusin, napakaraming dapat gawin. Kung may nangyaring masama, maaari kong sabihin, nako, inaasahan ko na ito. At muli, maaari kong pagmasdan ang ilang ulap sa kalangitan at malungkot na sabihin, alam kong uulan. Ang mga ito ay maliit na negatibo, upang makatiyak, at ang isang malaking pag-iisip ay syempre mas makapangyarihan kaysa sa maliit, subalit huwag mo dapat kalimutan, na ang malalaking puno ay nagmumula sa maliit na binhi, at kung ang isang maliit na mga negatibo ay lumalabas sa inyong usapan, tiyak na ito ay papasok sa iyong isipan. Nakakagulat kung paano sila nagiging mas marami at mas malakas, at sa maikling panahon, bago mo ito mamalayan, magiging malalaking negatibo na ito. Kaya nagpasya akong magtrabaho sa maliit na negatibo, at alisin ang mga ito sa aking mga usapan. Nalaman ko na ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang mga ito ay sadyang magsabi ng positibong salita tungkol sa lahat. Kapag patuloy mong iginiit na magiging maayos ang mga bagay-bagay, na magagawa mo ang trabaho, na hindi ka masisiraan ng gulong, na makakarating ka doon sa tamang oras, sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng magagandang resulta, ay hinihiling mo ang batas ng mga positibong epekto at magaganap ang magagandang resulta. Maganda ang takbo ng mga bagay. Sa isang billboard sa tabing daan ay nakita ko ang isang patalastas ng isang partikular na tatak ng langis ng motor. Ang slogan ay nagbabasa, ang isang malinis na makina ay palaging naghahatid ng kapangyarihan. Kaya't ang isang isipan na malaya sa negatibo ay magbibigay ng positibo, ito ay nangangahulugang ang isang malinis na isipan ay magdadala ng kapangyarihan. Kaya't ilabas ang iyong mga iniisip, bigyan ang iyong sarili ng isang malinis na makina ng pag-iisip, alalahanin na ang isang malinis na isip,
kahit bilang isang malinis na makina, ay palaging naghahatid ng kapangyarihan. Kaya upang malampasan ang iyong mga hadlang at mamuhay sa pilosopiya na hindi ako naniniwala sa pagkatalo, linangin ang isang pattern ng positibong ideya ng malalim sa iyong kamalayan. Ang ginagawa natin sa mga hadlang ay direktang tinutukoy ng ating mental na saloobin. Karamihan sa ating mga balakid, kung tutusin, ay mental sa pagkatao, maaari kang tumutol, ang akin ay hindi mental, ang akin ay totoo. Marahil ay gayon, ngunit ang iyong saloobin sa kanila ay nasa isip. Ang tanging posibleng paraan upang magkaroon ka ng saloobin ay sa pamamagitan ng proseso ng pag-iisip, at kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong mga hadlang, ay higit na tumutukoy sa kung ano ang iyong ginagawa sa kanila. Bumuo ng mental attitude na hindi mo maalis ang isang balakid at hindi mo ito aalisin, na kung sa tingin mo ay hindi mo kaya. Ngunit ayusin ang ideya na ang balakid ay hindi gaanong malaki gaya ng naisip mo noon. Panatilihin ang ideya na ito ay naaalis, at gayunpaman mahina mong naaaliw ang positibong pag-iisip na ito. Mula sa sandaling magsimula kang mag-isip sa ganitong paraan, ang proseso ay pinasinayaan na haantong sa pinakahuling pag-aalis nito. Kung matagal ka nang natalo sa isang kahirapan, marahil ay dahil sinabi mo sa iyong sarili sa loob ng ilang linggo, buwan, at kahit na maraming taon, na wala kang magagawa tungkol dito. Binigyang diin mo ang iyong kawalan ng kakayahan sa iyong sarili, na ang iyong isip ay unti-unting tinanggap ang conclusion na iyong iginiit, at kapag ang iyong isip ay kumbinsido, ikaw ay kumbinsido, dahil ang iyong iniisip ay ikaw din. Ngunit, sa kabaligtaran, kapag ginamit mo ang bago at malikhaing konseptong ito, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, pagkatapos ay magkakaroon ka ng isang bagong hilig sa pag-iisip, muling bigyang diin ang positibong saloobin at sa wakas ay makumbinsi mo ang iyong sariling kamalayan, na maaari kang gumawa ng isang bagay tungkol sa mga paghihirap. Kapag nakumbinsi ang iyong isip, ang mga kamangha-manghang resulta ay magsisimulang mangyari. Bigla mong matutuklasan na mayroon kang kapangyarihan na hindi mo inaasahan. Naglaro ako ng golf kasama ang isang lalaki, na hindi lamang isang mahusay na manlalaro ng golf, kundi isang pilosopo rin. Habang nag-iikot kami sa golf course, ang laro mismo ay naglabas mula sa kanya ng ilang mga hiyas ng karunungan para sa isa na dapat kong ipagpasalamat. Nahulog ko ang bola sa lugar na masalimuot, sa mataas na damo. Nang lumapit kami sa bola, sinabi ko ng may pangangamba, "Tingnan mo ito. Talagang nasa masalimuot ako. Masama ang pagkakabagsak ng bola ko. Mahirap itong ilabas dito." Ngumisi ang kaibigan ko at sinabing, "Hindi ba may nabasa ako tungkol sa positive thinking sa mga libro mo?" Nahiya ako, kinumpirma ko na gayon nga ang nangyari. "Huwag mo isipin ng negatibo ang posisyon ng bola mo," aniya. "Sa tingin mo ba makakagawa ka ng magandang tama kung ang bola ay nasa fairway sa maikli at malambot na damo?" "Well," patuloy niya, "bakit sa tingin mo mas magiging maganda ang tama mo doon kaysa dito?" "Sapagkat," sagot ko, "ang damo ay maikli sa fairway at mas maganda ang takbo ng bola." Tapos may ginawa silang kakaibang bagay. Lumuhod tayo at abutin natin, mungkahi niya, at suriin ang sitwasyon. Tingnan natin kung paano talaga nakalagay ang bola. Kaya lumuhod kami, at sinabi niya, "Obserbahan na ang relatibong taas ng bola dito ay halos kapareho ng sa fairway. Ang pagkakaiba lang ay mayroon kang mga 5 o 6 na pulgada ng damo sa itaas ng bola." Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mas kakaibang bagay. Pansinin ang kalidad at katangian ng damong ito, sabi niya, binunot niya ang isa at iniabot sa akin. "Nguyain mo," sabi niya. Nginuya ko, at tinanong niya, "Malambot ba iyon?" "Oo," sagot ko. "Ito ay tiyak na tila malambot na damo." "Bueno," patuloy niya, "isang madaling swing ng iyong number 5 iron ay puputol sa damo na parang kutsilyo." At pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang pangungusap na ito na aalalahanan ko habang ako ay nabubuhay, at inaasahan kong maaalala mo rin. Ang masalimuot ay nasa isipan lamang. Sa ibang salita, patuloy niya, ito ay masalimuot dahil iniisip mo ito. Sa iyong isipan, napagpasyahan mo na narito ang isang hadlang na magdudulot sa iyo ng kahirapan.
Ang kapangyarihan na malampasan ang hadlang na ito ay nasa iyong isipan. Kung i-imagine mo ang iyong sarili na itinaas ang bola mula sa masalimuot, at naniniwala na kaya mong gawin ito, ang iyong isipan ay maglilipat ng kakayahang magaan, ritmo, at lakas patungo sa iyong mga kalamnan, at hahawakan mo ang golf club sa isang paraan na ang bola ay tataas ng maganda mula roon. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan ang bola na iyon, at sabihin sa iyong sarili na aalisin mo ito mula sa damuhan na iyon sa isang magandang hampas. Hayaang mawala ang paninigas at tensyon sa iyo. Tamaan mo ito ng may kagalakan at lakas. Tandaan, ang masalimuot ay nasa isipan lamang. Hanggang ngayon ay naaalala ko ang kilig, ang pakiramdam ng kapangyarihan, at kasiyahan na mayroon ako sa malinis na tira, na naghulog ng bola sa gilid ng berde. Iyan ay isang napakahusay na katotohanang dapat tandaan kaugnay ng mahihirap na problema. Ang masalimuot ay nasa isip lamang. Ang iyong mga hadlang ay naruroon. Hindi sila haka-haka, ngunit hindi talaga sila mahirap gaya ng kanilang nakikita. Ang iyong mental na saloobin ay ang pinakamahalagang kadahilanan. Maniwala ka na ang makapangyarihang Diyos ay naglagay sa iyo ng kapangyarihan upang iangat ang iyong sarili, mula sa masalimuot sa pamamagitan ng pagpapanatiling matatag sa iyong mata sa pinagmumulan ng iyong kapangyarihan. Pagtibayin sa iyong sarili na sa pamamagitan ng kapangyarihang ito ay magagawa mo ang anumang kailangan mong gawin. Maniwala ka na ang kapangyarihang ito ay inaalis ang tensyon sa iyo, na ang kapangyarihang ito ay dumadaloy sa iyo. Maniwala ka dito, at darating ang pakiramdam ng tagumpay. Ngayon tingnan muli ang balakid na iyon na bumabagabag sa iyo. Malalaman mong hindi ito kakilakilabot gaya ng inaakala mo. Sabihin ito sa iyong sarili, ang masalimuot ay nasa isipan lamang. Iniisip ko ang tagumpay, at nakakamit ko ang tagumpay. Tandaan ang formula na ito. Isulat ito sa isang piraso ng papel, ilagay ito sa iyong pitaka, idikit ito sa iyong salamin kung saan ka nag-aahit tuwing umaga, ilagay ito sa lababo sa kusina, ilagay ito sa iyong dressing table at sa iyong mesa. Patuloy na tingnan ito hanggang sa ang katotohanan ay nagtutulak sa kaibuturan ng iyong kamalayan, hanggang sa ito ay tumagos sa iyong buong pag-iisip, hanggang sa ito ay maging isang positibong kinahuhumalingan. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang maaaring mukhang isang mahirap na panukala, tulad ng aking itinuro, mahirap o madali sa proporsyon sa kung paano natin iniisip ito. Maaaring sabihin na 3 lalaki ang lubhang nakaapekto sa proseso ng pag-iisip ng mga Amerikano, sina Emerson, Thoreau, at William James. Suriin ang isipan ng mga Amerikano kahit hanggang sa huling araw na ito, at maliwanag na ang mga turo ng 3 pilosopo na ito ay pinagsama upang lumikha ng partikular na henyo, ng Amerikano na hindi natatalo ng mga hadlang at nakamit ang imposible ng may kamangha-manghang kahusayan. Ang isang pangunahing doktrina ni Emerson ay ang pagkatao ng tao ay maaaring maantig ng banal na kapangyarihan, at sa gayon ang kadakilaan ay maaaring ilabas mula rito. Itinuro ni William James na ang pinakamalaking salik sa anumang gawain ay ang paniniwala ng isang tao tungkol dito. Sinabi sa amin ni Thoreau, na ang sikreto ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng larawan ng isang matagumpay sa isip. Ang isa pang matalinong Amerikano ay si Thomas Jefferson, na tulad ni Franklin, ay nagtakda para sa kanyang gabay ng isang serye ng mga patakaran. Si Franklin ay may 13 pang-araw-araw na tuntunin, 10 lang si Jefferson. Isa sa mga tuntunin ni Jefferson ay ito, at sa tingin ko ito ay hindi mabibili ng salapi, palaging hawakan ang mga bagay sa pamamagitan ng mapayapang paghawak. Iyon ay, pumunta sa isang trabaho o sa iyong kahirapan sa pamamagitan ng paggamit ng isang paraan na makakatagpo ng pinakamababang pagtutol. Ang paglaban ay nagdudulot ng alitan sa mechanics, sa makatuwid ito ay kinakailangan sa mechanics upang malampasan o mabawasan ang alitan. Ang negatibong saloobin ay isang diskarte sa alitan. Kaya naman ang negativity ay nagkakaroon ng napakalaking pagtutol. Ang positibong diskarte ay ang mapayapang paghawak na pamamaraan. Ito ay naaayon sa daloy ng sansinukob. Hindi lamang ito nakatagpo ng mas kaunting paglaban, ngunit talagang pinasisigla ang mga puwersa ng tulong.
Kapansin-pansin kung paano mula sa maagang buhay hanggang sa katapusan ng iyong pag-iral ang aplikasyon ng pilosopiyang ito, ay magbibigay daan sa iyo upang makamit ang matagumpay na mga resulta sa mga bahagi kung saan hindi ka matatalo. Halimbawa, ipinadala sa amin ng isang babae ang kanyang 15 taong gulang na anak na lalaki. Sinabi niya na gusto niya siyang ituwid, galit siya sa walang katapusan na ang kanyang anak na lalaki ay hindi kailanman makakakuha ng higit sa 70 sa alinman sa kanyang pag-aaral. Ang batang ito ay may potensyal na mahusay na pag-iisip, pagmamalaki niya. Paano mo malalaman na siya ay may mahusay na pag-iisip? Tanong ko. Dahil anak ko siya, sabi niya. Nagtapos ako ng kolehiyo ng magna cum laude, pumasok ang batang lalaki na nakasimangot, kaya tinanong ko, ano ang problema anak? Hindi ko alam. Pinapunta ako ng nanay ko para makita ka. Bueno, sabi ko, parang hindi ka masyadong masigla, sabi ng iyong ina, nakakakuha ka lang ng mga grado na 70. Oo, sabi niya, iyon lang ang nakukuha ko, at idinagdag niya, hindi yun ang pinakamasama. Mas mababa pa nga ang natanggap ko kaysa doon. Sa tingin mo ba ay may mabuti kang pag-iisip, anak? Itinanong ko. Sabi ng nanay ko meron daw. Hindi ko alam, sa palagay ko, tanga ako. Dr. Peel, sabi niya, pinag-aaralan ko ang mga bagay-bagay, sinusubukang tandaan ito. Inuulit ko ang prosesong ito ng mga 3 beses, at pagkatapos ay iniisip ko na kung 3 beses ay hindi ito pumasok sa aking isipan, paano ko ito ipapasok sa aking isipan? At pagkatapos ay pumasok ako sa paaralan na iniisip na baka maalala ko ito, at tinawag ako ng guro upang sabihin ang isang bagay, at tumayo ako at wala akong maalala. Pagkatapos, sabi niya, dumating ang mga pagsusulit at umupo ako doon at uminit at nilalamig ang buong katawan ko, at hindi ko pa din maalala ang sagot. Hindi ko alam kung bakit, patuloy niya. Alam ko na ang aking ina ay isang magaling na scholar. Siguro hindi lang talaga ako ganon. Ang negatibong pattern ng pag-iisip na ito na sinamahan ng kababaan loob na pakiramdam, na pinasigla ng saloobin ng kanyang ina ay syempre napakalaki sa kanya. Natigilan siya sa kanyang isipan. Ang kanyang ina ay hindi kailanman sinabi sa kanya na pumunta sa paaralan, at mag-aral para sa kahanga-hanga at kaluwalhatian ng pag-aaral ng kaalaman. Siya ay hindi sapat na matalino upang hikayatin siya na makipagkumpetensya sa kanyang sarili kaysa sa iba. At patuloy niyang iginigiit na duplicate niya ang kanyang tagumpay sa scholarship. Hindi katakataka na sa ilalim ng pressure na ito ay natigil siya sa pag-iisip. Binigyan ko siya ng ilang mungkahi na napatunayang nakakatulong. Bago mo basahin ang iyong mga aralin, huminto sandali at manalangin sa ganitong paraan, Panginoon, alam kong mabuti ang aking pag-iisip at maaari kong makuha ang aking mga gawain. Pagkatapos ay pakalmahin ang iyong sarili at basahin ang libro ng walang pilit. Isipin na nagbabasa ka ng isang kwento. Huwag basahin ito ng 2 beses maliban kung nais mo. Maniwala ka lamang na nakuha mo ito sa unang pagbasa. Ilarawan ang material bilang nakababad at umuusbong. Pagkatapos sa susunod na umaga, habang papasok ka sa paaralan, sabihin sa iyong sarili, mayroon akong isang napakagandang ina. Siya ay napakaganda at malambing, ngunit malamang na siya ay isang matandang bookworm upang makakuha ng mga matataas na marka. At sino pa rin ang gustong maging matandang bookworm? Ako ayokong maging magna cum laude, gusto ko lang makapagtapos ng paaralan ng maayos. Sa klase, kapag tinawag ka ng guro, magdasal ka agad bago sumagot. Pagkatapos ay maniwala na ang Panginoon sa sandaling iyon ay tutulungan ang iyong isipan. Kapag ang pagsusulit ay ibinigay, pagtibayin sa panalangin na pinalaya ng Diyos ang iyong isip, at ang mga tamang sagot ay ibigay sa iyo. Sinunod ng bata ang mga ideyang ito, at sa palagay mo anong mga marka ang nakuha niya sa sumunod na semester. 90. Sigurado ako na ito ang batang lalaki, na natuklasan ang kamangha-manghang kakayahan ng paggamit, nang hindi ako naniniwala sa pilosopiya ng pagkatalo, ay gagamitin ang kamangha-manghang kapangyarihan ng positibong pag-iisip sa lahat ng mga gawain ng kanyang buhay. Magagamit ko ang napakaraming mga paglalarawan ng paraan ng pamumuhay ng mga tao.
Binago ng mga pamamaraang ito upang ang aklat na ito ay lalago sa napakalaking sukat. Bukod dito, ito ay mga insidente at karanasan mula sa pang-araw-araw na buhay na sa paraang hindi teorya, ngunit ganap na praktikal. Ang aking email ay literal na puno ng mga testimonial na ipinadala ng mga tao. Napagkakaroon ng narinig o nabasa ko ang mga kwentong nasabi ko tungkol sa mga matagumpay na karanasan sa buhay, na antig akong magsalaysay ng mga katulad na pangyayari sa kanilang sariling buhay. Ang nasabing liham ay nagmula sa isang Ginoo na nagsasabi tungkol sa kanyang ama ng mga sumusunod. May kilala akong ilang tao na gumamit ng plano dito, sulat na may kamangha-manghang mga resulta. Ang aking ama ay isang naglalakbay na tindero. Isang beses nagbenta siya ng mga muebles, minsan naman ay hardware, kung minsan ito ay mga gamit na gawa sa balat. Taon-taon niyang binabago ang kanyang linya. Naririnig kong sinasabi niya kay inay na ito na ang kanyang huling biyahe sa stationery o sa mga bed lamp, o kung ano man ang ibinebenta niya sa ngayon. Sa susunod na taon lahat ay magiging iba, kami ay nasa Easy Street. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumama sa isang kumpanya na may sariling produkto na binibenta. Ito ay palaging pareho. Ang aking ama ay hindi kailanman nagkaroon ng isang sariling produkto na ibinebenta. Palagi siyang natetensyon, laging natatakot sa sarili, laging sumisipol sa dilim. Pagkatapos, isang araw ang isang kapwa tindero ay nagbigay kay ama ng isang kopya ng isang maliit na 3 pangungusap na panalangin. Sinabihan siyang ulitin ito bago tumawag sa isang customer. Sinubukan ito ni Itay, at ang mga resulta ay halos himala. Nabenta niya ang 85% ng lahat mga tawag na ginawa sa unang linggo, at bawat linggo pagkatapos noon ay kahanga-hanga ang mga resulta. Ilang linggo ang porsyento ay umabot ng hanggang 75, at si Itay ay may 16 na linggo kung saan nabentahan niya ang bawat customer na tumatawag. Ibinigay ni Itay ang panalangin ito sa ilang iba pang tindero, at sa bawat kaso nagdulot ito ng kamangha-manghang mga resulta. Ang panalangin na ginamit ng aking ama ay ang mga sumusunod. Naniniwala ako na ako ay palaging ginagabayan ng Diyos. Naniniwala ako na palagi akong tatama sa kanan ng daan. Naniniwala ako na ang Diyos ay palaging gagawa ng paraan kung saan walang paraan. Ang pinuno ng isang maliit na kumpanya na nagkaroon ng napakaraming kahirapan, sa pagtatatag ng kanyang negosyo ay nagsabi sa akin, na siya ay hindi masusukat na natulungan ng isang pamamaraan na kanyang naimbento. Nagkaroon siya ng problema, aniya, na may posibilidad na sumabog ang isang maliit na kahirapan sa isang tila hindi malulutas na balakid. Alam niya na siya ay lumalapit sa kanyang mga problema sa isang talunan na saloobin, at may sapat na sentido komun upang mapagtanto na ang mga hadlang na ito ay hindi gaanong mahirap gaya ng ginawa niya sa kanila. Habang nagkukwento siya, inisip ko kung wala ba siyang kakaibang psikolohikal na kahirapan na kilala bilang ang kagustuhang mabigo. Gumamit siya ng isang aparato na nag-recondition sa kanyang mental na saloobin, at pagkaraan ng ilang panahon ay nagkaroon ng kapansin-pansing epekto sa kanyang negosyo. Naglagay lang siya ng malaking wire basket sa office desk niya. Ang mga sumusunod na salita ay nakaprint sa isang card at nakawire sa basket na ito. Sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Sa tuwing may dumating na problema kung saan ang lumang mekanismo ng pagkatalo ay nagsimulang umunlad sa isang malaking kahirapan, itinapon niya ang papel na nauukol dito sa basket na may markang, sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible, at hayaan itong magpahinga doon ng 1 o 2 araw. Ito ay kakaiba kung paano ang bawat bagay kapag kinuha ko ito muli sa basket na iyon, ay hindi mukhang mahirap sa lahat, sabi niya. Sa gawaing ito ay isinadula niya ang mental na saloobin ng paglalagay ng problema sa mga kamay ng Diyos. Bilang resulta nakatanggap siya ng kapangyarihan upang mahawakan ang problema ng normal, at sa makatuwid ay matagumpay. Habang tinatapos mo ang kabanatang ito mangyaring sabihin ng malakas ang sumusunod na linya na ito. Hindi ako naniniwala sa pagkatalo. Patuloy na patunayan iyon hanggang ang ideya ay nangingibabaw sa iyong subconscious na mga saloobin. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell,
Upang lagi kayong updated,